Kami na namang ligpit. Hi sir. Good morning po. Sir, good morning. Bulag ka ba? Busy ako, di ba? May ginagawa ako. Huwag kang mang-istorbo dito. Kasi... Wala kaming hiring. Lumabas ka na. Wala akong panahon sa'yo. Sir, hindi po ako aplikante. Hinahanap ko lang po si Mrs. Gina. Tama ka ba? Mukha kang ang gus-gusin eh. Hinahanap mo si Miss Gina. Opo. Kilala mo ba yung taong hinahanap mo? Mataas na klaseng tao yon. Hindi yung nakikipag-usap sa mga mukhang gus-gusin na tulad mo. Teka lang po sir. Kailangan ko lang po siyang makita. Makausap. Hindi nga yung nakikipag-usap kung kani-kanino. Mas lalong-lalo na sa'yo. Mukha ka pang mangmang. Ano? Mag-a-apply ka ba dito? Wala nga kaming hiring. At saka kung sakali man, mukhang hindi ka naman matatanggap. Mukhang simpleng instructions di mo pa masunod. Mukha kang bobo. Sir, Sa'yo mo yung panahon ko. hindi ko naman po inaaksaya yung panahon nyo. Kailangan ko lang po talaga makita si Miss Gina. Paulit-ulit ka ba? Di mo ba ako narinig? Yung taong hinahanap mo, hindi nakikipag-usap sa mga mukhang gus-gusin. Mukhang walang pinag-aralang tulad mo. Kaso sir, ngayon po kami dapat magkita eh. Ano ba talagang kailangan mo kay Miss Gina? Hulaan ko. Manghihingi ka ng pera, no? Ano? Gagawa ka ng storya? May na-hospital sa inyo? Na-hospital yung kamag-anak mo? Namatayan ka? Hihingi ka ng abuloy? Sus! Alam ko na yung mga ganyan. Mukha kang hihingi ng pera. Hihingi ka lang ng tulong. Hindi po sir. Nagkakamali po kayo. Hindi ako magkakamali. Tingin mo yung tsura mo? Napakapangit mo. Hindi ka presentable. Manamit. Tsura mo. Mukha kang natutulog kung saan-saan eh. Sir, grabe naman po kayo dyan. Hindi naman po ako naparito para malait nyo. Nakaksayaw mo lang yung oras ko. Hindi. Ikaw yung bagong trainee. Tama? Ha? Ikaw yung bagong trainee na pinapunta siguro dito. Ano ba naman yan? Kung ikaw pala yung bagong trainee na yun, mukhang mahihirapan akong utos-utusan ka, turuan ka. Mukhang mangmang ka eh. Pero, halika, doon tayo sa kusina. Kusina? Kusina? Di ba ikaw yung bagong trainee? Ikaw yung bagong trainee na pinapunta ni Ma'am Gina. Kaya gusto mo siya makausap. Teka lang sir, hindi Pumunta ka na sa kusina. Doon kita tuturuan ng mga dapat mong malaman. Tanga-tanga. Sir! Bilisan mo nga maglakad. Kukupad-kupad ka eh. First day mo, ganyan ka agad. Anong klaseng trainee ka? Sir, hindi ako trainee. Anong hindi ka trainee? Ikaw ngayon pinapunta dito ni Miss Gina. Ikaw ngayon tuturuan kung mukhang tatanga-tanga. O eto, suot mo yan. Ngayon, dapat mabilis ka dito mag-isip. Hindi lang isip, mabilis ka dapat kumilos. Lahat ng mga sasabihin ko sa'yo, tatandaan mo agad, tas susundin mo ako. Teka lang sir, gagawin ko talaga ito lahat? Ako ang head waiter dito. Alam ko lahat ng mga dapat kong iuutos ko sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo, pwede ka namang umalis. Pero, mukhang kailangan na kailangan mo ng pera eh, no? Ano, may sakit ba nanay mo? O ikaw breadwinner sa inyo? O baka naman nagbebenta ka rin ng katawan para may pangkita ka ng pera, mukha ka rin kasing pokpok eh. Kaya lang sir, masyado lang po yung panghuhusga niyo sa akin. Di kita inuhusgahan. Sinasabi ko lang yung mga tingin kong tama at totoo tungkol sa'yo. Tsura mo nga eh. Mukhang malandi. Pero, teka lang. Yung apron, lagi mo isusuot yan. Tapos dapat laging malinis yung kamay mo kapag magsiserve ka ng mga pagkain sa mga customer natin. Ngayon, nakikita mo yung mga tambak na hugasan na yan? Diyan ka magsisimula. Gusto ko malinis yan. Kapag yan,
ay hindi malinis at maraming mga langis-langis ng mantika, papakain ko sa'yo at pupukpok ko sa ulo mo yung isa-isa. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba? Opo. Mabuti. Gusto ko kasi mabilis yung utak. Hindi yung mangmang. Mukha kang walang pinag-aralan eh. Isama na. Gusto ko pagbalik ko tapos na yan ha. Madami pa akong papautos sa'yo. Good morning, Ma'am Gina. Tinatawag niya raw po pala ako. Oo, tatanong ko lang sa'yo kung dumating yung, si Miss Eden. Miss Eden, sino po siya? Sige, wag na. Kailangan malinis rin sa paligid, ha? Lahat, pati kusina, pati ang dadating yung may-ari. Siyempre naman, Miss Gina. Ako pa ba? Napakagaling ko yata magtrabaho dito sa restaurant nyo. 'Di ba? Sobrang tagal ko na dito nagsiservisyo. Kaya nga, eto, head waiter na ako. Tsaka, tamang-tama rin na nagpadala ka ng trainee kanina kasi kailangan ko ng tao. Yun nga lang, medyo hirap akong utusan kasi bago pa lang. Pero, kayong mag-alala. Pinapagawa ko na sa kanya yung mga dapat niyang gawin sa kusina para pag dumating yung may-ari, di sobrang masaya yan Oo, pati yung floor, ha? Siguraduhin mong maayos lahat kasi masasabon tayo pag nagkataon dumating si ma'am. Teka Ano po? muna, yung sinasabi mong trainee, anong trainee? Wala naman ako pinapadala sa yung trainee. Wala po kayong pinapadalang trainee? Wala akong maalala rin. Ma'am, pumunta nga siya kanina. Siya nagsasabi na siya daw yung trainee na pinadala niyo. Pero, yun nga utusan ko kanina, parang kukupad-kupad. Medyo bobo yata yun, ma'am Pero kahit pa paano, wala naman akong magagawa kasi ang daming trabaho ngayon. Kailangan ko rin ng taong tutulong sa akin. Inuutos-utusan ko na siya ngayon doon kahit medyo bobo, tatanga-tanga, kukupad-kupad. Pero wala namang problema sa akin yun. Kahit pa paano, maiibsan yung trabaho ko. Pero, dyan lang muna kayo. Stay put lang kayo kasi check ko kung malinis na yung mga inutos ko doon, ha? Hintayin ko rin pati si Miss Eden dito. Okay. Paserban mo na lang ako ng kape, please. Okay po. Trainee. Punyeta, di ka pa rin tapos? Napakatarantado naman ng taong to. Sir, malapit ako matapos. Ang dami ko nang ginawa doon, hindi ka pa rin tapos dyan. Anong sabi ko sa'yo? Pasensya na po. Bawal yung kukupad-kupad dito. Tignan mo tong hinugasan mo. Maseba pa. Alam mo, ikaw na lang dapat yung hugasan ko para matanggal yung mga katangahan mo sa utak mo, ha? Sir, naman masyado naman po kayo mapang-abuso. Anong mapang-abuso? Ginagawa Di ba kailangan mo ng trabaho? Trainee ka, di ba? Ngayon, kung ganito pala yung gagawin mo sa first date, tanga, di ka tatagal dito. Alam mo ba kung gaano ako kapagod kanina? Bad trip ako kaninang shift ko. Pagpunta ko pa lang dito kasi dami ko nang ginawa. Tapos ngayon, tuturuan pa kita na hindi ka naman natututo? Sir, ginagawa ko naman po yung pinapagawa niyo Paano mo ginagawa? Masebo nga Paano mo ginawa ng tama yan? Uulitin ko na lang pong hugasan. Diyos ko po. Maaga akong mamamatay sa katangahan mo Sir, uulitin ko na lang po lahat. Hugasan ko ulit. Huwag mo na yan. Huwag na yung gawin mo. To. Kita mo to? Pupukpok ko sa mukha mo to kapag nakita ako madumi pa yung sahig. Kaya linisin mo ayusin mo. Sigurado yung pagbalik ko malinis na. Pipikon na ako sa'yo. Baka mo! Ma'am, ito na po yung kape nyo. Naku, ma'am! Thank you. Sakit naman sa ulo yung trainee na pinapunta nyo dito. Ano ka ba? Simpleng trabaho lang yung inutos ko. Hugasan lang yung plato ng maayos. Tanga-tanga. Napakabobo. Ano nga yung Pinahugasan ko yung plato, yung mga kaldero, ang dami pa rin sebo. Iniwan ko na yun kanina. Binalikan ko, ganun pa rin yung ginagawa. Diyos ko po. Sakit sa ulo, ma'am. Paano nyo naisip na kunin yung ganung klaseng tao?
Parang wala namang dignidad sa buhay yun. Walang alam. Hindi ko nga alam kung sino yung sinasabi mong trainee. Wala nga ako maalala. Ma'am, Kayo? yun nga yung babaeng pumunta dito kanina. Sabi niya, hinahanap ka niya, gusto ka niya makausap. Sabi ko, ikaw yung trainee. Siya yung trainee na pinapunta niyo. Kasi nga, ma'am, di ba may training nga po tayo na kailangang kunin? Diyos ko po, parang sakit sa ulo yun eh. Hindi naman walang alam. Yun, pinaglinis ko na lang, pinagwalis ko. Baka kung sakali yun, magawa ng maayos yung trabaho kahit pagwawalis na lang. Oo, kanino mo pa yata tinitraining nga eh. Papahingahin mo muna. Kanina ko pa nga tinitraining, wala nga nakukuha kahit isa eh. Tagal naman ni Miss Edith. Napakatanga. Ayan. O yan, Sir, ano, tapos ka na? Ito yung sinasabi mong trainee? Oo, ma'am, yan yung tatanga-tangang trainee na hindi marunong magugas ng plato. Diyos ko, Ma'am Eden, sorry po. Sorry po, Ma'am Eden, hindi ko alam. Ba't mo minamam yan? Nga yung trainee na sinabi ko sa inyo, ma'am Gina. Renz! Siya yung may-ari ng resto. Ano ka ba? Ano po? Ma'am Eden, sorry po. nga pala, yung pinapatrabaho mo sa akin, tapos na lahat. Pasensya na ha, natagalan. Hindi kasi ako sanay sa mga trabahong ganun. Naku, Ma'am. Pasensya na po talaga. Ma'am, ubarin niyo na po yung apron niyo, Ma'am. Hindi po yan bagay sa inyo. Kaya naman pala sabi mo, mga masensebo pa. Hindi naman marunong si Ma'am talaga maglinis, magligpit. Ano ka ba? Ma'am, hindi ko po kasi alam. Yan, paano mo ako makikilala? Yung pinapairal mo, init ng ulo. Hinusgahan mo ko kaagad. Porket ba ganito yung pananamit ko? Dapat ba, pag mayaman, magagarang damit lagi yung suot? Siguro hindi naman ganun dapat, di ba? Hindi sa lahat ng oras, pagbabatayan mo kung ano yung pananamit ng tao. Ma'am, sobrang pasensya na po talaga kasi medyo pagod lang po talaga ako kanina. Hindi ko naman po na alam na kayo po pala talaga yung may-ari ng restaurant eh. Medyo pagod. Bakit mo pinili itong trabaho na to? Pero okay lang. Kasi hindi ka na mapapagod ngayon. At hindi na mauulit yung ginawa mo sa akin. Kasi, simula ngayon, wala ka ng trabaho. Ma'am, 6 years na po ako dito sa restaurant niyo. Ako na nga po yung head waiter, di ba? Wala akong pakialam kung ilang taon ka na nagseserbisyo dito. Siguro naging head waiter ka. Sa panlalamang mo sa mga kasama mo dito. Kaya nga siguro wala na natira dito eh. Na empleyado. Dahil sa ugali mo. Nagmamagaling ka pa? Alam mo yung ugali mo? Hindi dapat nag-i-stay sa trabahong ganito. Lalo na wala kang pasensya. At isa pa, pati yung mga reviews ng restaurant na to. Puro negative. Kaya pala, kasi nang dahil sa'yo. Ma'am, hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. Breadwinner po ako sa amin. Hindi ako pwede mawalan ng trabaho. Ganun naman pala. Bakit ganyan ka umasta? Ako pa yung nilait mo kanina? Na siguro kailangan ko ng trabaho dahil breadwinner ako? Na mukha akong malandi? At binibenta ko tong katawan ko? Alam mo, naging breadwinner din ako. Naranasan ko yan. Yung pagod. Pero tiniis ko lahat. Kasi kailangan ko ng trabaho. Sana ganun din yung ginawa mo. Alam mo, kung maayos na yung trabaho mo, siguro more than head waiter pa yung makakamtan mo na posisyon dito eh. Kaso, sinayang mo? 6 years? Sa ganito yung paraan? Sa akin pa mismo nangyari. Kaya hindi kita mapapatawad. Kaya pwede ba umalis ka na? Ma'am, Wala na. Tapos na. At marami pa akong makikita na hindi katulad mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na at mabibisi tong negosyo ko. Ma'am, pasensya na po talaga. Di ko po talaga alam na kayo yung sinasabi niya na trainee. Di ko po talaga, Ma'am, talaga alam. Okay lang po yun, Miss Gina. Hindi niyo naman kasalanan. Tsaka sinadya ko talaga na pumunta dito kasi gusto kong malaman ano talaga nangyayari. Mabuti na lang. Siya yung naabutan ko dito. Kung hindi ko rin malalaman yung mga kalakaran ng taong yun. Kaya mas maigi na mapalitan na siya.
sa lalong madaling panahon para naman itong pinaghirapan kong restaurant na to hindi lang mapunta sa wala, di ba? Eh, sige po ma'am, dalhin ko na rin po to sa kusina po. Sige po. Tsaka po, Miss Gina, patawag na rin po ng ibang trainee para masimulan na po natin silang matrain dito at siguro kung pag may nakuha tayong may potential, mag-i-stay siya dito. Sige ma'am. Sige po. Good morning po, Ma'am Eden. Renz, anong ginagawa mo dito? Ma'am, sinubukan ko po kasi mag-apply sa ibang mga restaurant eh. Naghanap na rin po ako ng ibang trabaho kaso wala pang tumatanggap sa akin. Baka pwedeng dito na lang po ako ulit sa inyo. Ma'am, promise, ayusin ko na po talaga yung ugali ko. Renz, sa tagal-tagal ng panahon, dito ka pa rin bumalik? Alam ko na. Hindi ka natanggap kasi nabalitaan nila yung nangyari. Siyempre, sino bang mga company ang tatanggap sa'yo? Mismong may-ari ng restaurant na to yung nilait mo, hinusgahan mo. Eh, ma'am, di ko naman po alam kasi na kayo po pala yung may-ari ng restaurant tong panahon na yon. Alam mo, ang bilis tumalab ng karma sa'yo, no? Pero sana, magbago ka na talaga. Kasi kung hindi ka magbabago, at hindi mo talaga pagsisisihan yung mga ginawa mo dati, talagang papasanin mo yung karma. Ma'am, pinagsisihan ko na nga po kaya bumabalik ako dito eh. Kung ganun, ipakita mo. Hindi lang dito nakadepende ka, nabibigyan pa kita ng trabaho. Pwede naman sa ibang company. Talaga magtiyaga ka pa. Kaya, pasensya ka na, Renz. Hindi talaga kita matatanggap dito. Kahit may bakante pa. Kasi ayoko nang maulit pa yung nangyari dati. Tsaka napapatakbo ko na maayos tong negosyo ko simula nung nawala ka. Oo na. Nagbabaka sakali lang naman ako. Tsaka, mukhang di mo rin naman talaga ako matutulungan eh. Tsaka kahit ikaw yung may-ari nito, mukha ka pa rin gusgusin.